morning sa inyo. Humberto. Yan, dito tayo sa North Suri Secondary. Ito ang ating ganap 8 o'clock umaga, makulimlim. Last day working here. It's Friday and it's gonna be a busiest day at the airport daw, sabi sa news. So you gotta be there early. Yan, gawa lang tayo mga 1-2 calls around the area. Meron inassign sa akin sa white truck, sabi ko kaya sa katrabaho ko ano na lang, magpalit kami ng call na yung malapit lang dito para save sa time sa travel. Yan. Panlalamang sa kapwa Pilipino ay laganap sa Canada. Turn left toward 96th Avenue, then turn. Ayan, out of 5 days 4 days ang lahat umuulan. Grabe dito sa Suri. Turn right onto 72nd Lunchtime. Avenue. Ito ata yung ano Portman Bridge. Ayan dito. Tayo ng Augustine. Doon lang sa airport siguro. Ganda ng view dito sa North Vancouver ata yun eh. 13 kilometers 23B 99. Bakit yung driveway pinaparkan, tapos yung parkway dinadrivean? Parkway tawag dito sa States eh, yung mga dinadrivean. Garden State Parkway, ganyan sa New Jersey. Tapos yung driveway pinaparkan, tapos yung driveway pinaparkan nga ang driveway, tapos ang parkway dinadrivean. Bakit nagbaliktad? Ay ano ba to? Ito yung ating ganap na traffic. Ulan, traffic, ano ba yan? Paano bang magandang experience sa Canada? Marami naman maganda. Sistema naman dito sa Canada, maayos naman ang gobyerno, pero yung current government ngayon hindi masyado. Yan, kailangan palitan na yan. Yung liberal 9 years na sila eh, since 2015. Since then ang dami na nangyari. Hindi lang naman ng Canada ang tumaas ang presyo, pero but may carbon tax coming April, 61 cents per liter. Yun ang gustong tanggalin ni Poilievre eh. Kaya siya mananalo dahil dun, para maging affordable ulit ang mga cost of living, tsaka yung drive, kagaya ng mga nagde-deliver mga truck, 61 cents per liter more. So bakit siyempre may yung cost tataas talaga. Yung mga ways para mag-deliver yung mga pagkain, yung currency ba ng economy is dapat mas affordable, right? Pati sa business, para magagawa ng trabaho ang mga businesses. Yung government tax or business, pagka nag-business ka rito, cost of having a business, it's a lot more in Canada now than in the States. So bumababa sila sa US, yung mga tao na dating nag-invest dito. Yan, pati yung mga citizens din gusto nang lumipat out of Canada dahil nga sa cost of living. So gagawin ni Poilievre, pag nanalo ka, GST, walang GST na sa new homes. Ayan, drive na tayo. Departure. Ang helicopter na. Tower. A few moments later. Yan mga kababayan, Ganun na tayo. Combo, pinaka natin. So 12.49. Kita ba? Kaya muna tayo.
chili, Dutch, tapos may everything bagel. Yes. Ano, kasama pang siya. 2,000 years later. We're here in Prince George, just landed 7:30 p.m. Welcome to Prince George here. Good night. Ayos. Umulan. Ice. Slick. Fog. Tapos ngayon slush. Ayan, balik na tayo dito sa Prince George. Bumili lang tayo ng Boston Pizza. Ayan, ano siya, $35.99. Walang tax na yun. Kasi nga, walang tax yung ano ngayon. Yung hanggang ayan, binigay na, kinuha natin yung Royal Hawaiian. Yun. Ayan o. $35.99. Large pizza. Ayan. Tingnan natin. Masarap. Daming ano, sahog. Sulit naman kaya. Sulit naman to. Sigurado. Kain tayo. Ham. Parang piskuto. Piskuto ba tawag nun? Tamis-tamis na ano. Ito onion, mga anghang na onion. Daming sahog. Nahanap ko lang yun ano. Parang peanut sauce. Hindi ko na makita sa kanila yan. Alam ko meron sila na. Parang Thailand flavor. Parang gano'n, no? Ano ba yung flavor ng yung ano ng Thailand na may mani, pansit nila. Ang ganda tayo. First day of winter, December 21st, 2024. At ito ang ating ganap dito. Nag-snow, madulas. Balik na tayo dito sa Prince George. Ayan o. At kanina nag-bulldozer yung ano, yung bulldozer. Ayan. Balik ko lang itong mga parts dito sa aking tech bag. Maglakad sana tayo para mag-vlog. Mag-gym na lang tayo. Kasi madulas eh, baka ma-aksidente pa ako dyan. First day of winter. Shortest day of the year. So mga alas 3. Hanggang ngayon nga, madilim na eh, gray. Ito, depression dito eh. Pagka ganitong ano, mental health, ang daming nagsusuicide. Yan o, ang daming ano rito sa North America. Wala na dito sa ganitong malamigang panahon at madilim na agad. So yan, punta na tayo ng gym para medyo may serotonin tayo. Yan. Ayan, balik na tayo dito sa bahay.
after gym kumain ako at nag-take a nap. At ngayon, yan, nag-edit tayo, tsaka ito at ating finale. Yeah, so may mga napapanood ako, ang dami no, sa YouTube, yung mga nagba-vlog na yung mga temporary foreign worker nga na may mga na-refuse yung kanilang PR application, tsaka yung mga renewal ng work permit, tsaka yung mga tourist visa na maghahanap ng trabaho pag may lamia outside na ng Canada, hindi na dito sa loob. Dati pwede pag may lamia pa-process dito sa loob. So ngayon, ang advice ko na lang, siguro umuwi sila, tapos pag may lamia na, yun, saka na lang i-process ang kanilang pagbabalik dito para sa trabaho. Tsaka 1 year na lang, no? Hindi na 2 years. So ang ano nga nun is yung pagka yung nangutang ka pa para pumunta rito, pamasahe, tapos 1 year lang yung trabaho, hopefully ma-extend, but kung 1 year lang, kung worth it pa ba sa kanila para yung iba siyempre mangungutang o isanla yung bahay o lupa para lang makarating sa Canada. So yun yung mga stuff na kala ng liberal ng current government, na kung paano yung mga tinanong sila kung paano yung pauwi, yung mga nag-expire na, sabihin nila, oh, they will voluntarily leave. Hindi ganun kadali, no? Yun lang nasa isip nila, in their own deranged mind, I guess. I don't know. But yun, at marami silang natapakan ng mga nag-apply papunta rito, tapos biglang ganun na lang ang gawin nila, 360 degrees. So hindi dapat sila naggawa ng ganung policy na ikaka-disappoint lang ng maraming mga imigrante na naghahangad ng permanent residence leading to citizenship. So ayan, tibay yung loob lang sa mga Pinoy at saka sa mga gustong pumunta sa Canada. Canada right now is hurting because of what is been going on in the political scene. So yan, sana may mabago sa darating na 2025. Yan, mabuhay tayong lahat. Bye.